Ito yung expired na passport ni Ate Celestita at saka yung damit niya. Tingnan nyo dito. Ngayon, isusuot ito ni Inday Ashley sa pagkuha ng passport niya. So, hello mga kalukdo, mga kabunot, mga kabaranyo. So, today, magkuha kami ng passport ni Ate tsaka ni Inday Ashley. Kaya expire na nga ang passport ni Ate. Tsaka hindi naman kami masyadong excited talaga. Oy, ay, 8 taon lang naman kung hindi nakauli at nakatapak sa lupang natauhan ko sa Surala. Hindi kami masyado excited ba? Hindi advance lang talaga kami mag-isip. Alangan nga, kailan ka pa magkuha ng passport mo kung puno na yung tabungos ng mga alkansiya mo? Of course, i-ready mo lahat ng mga documentation mo para kung puno na yung alkansiya namin dito ng pamasahe namin or makakita kami ng face of fair, uwi na kami. Ay, sana all. Ang sabi ko noon kay Uncle, basta importante nga mga trabaho unon, obrahon mo dayon, hindi mo na pagulat-ulaton bukas kasi ang bukas hindi na yan darating. Tapos maya-maya nagalampas na ng ilang taon, hindi mo pa rin na-renew ang mga passport ng anak mo. Pati ang passport ni Uncle expired na din. Magkuha ng passport dito sa Australia, walang kuskus balungos, punta ka lang dun sa post office nila, mag-booking ka muna online, tapos magkuha ka, mag-inquire ka dun kung ano mga pangkailangan mong gawin, mag-fill up ka ng form, at saka ipadala mo na doon, i-lodge mo na yung passport mo, darating na lang yan kung kailan niya gusto kung gusto mo na urgent, magbayad ka ng extra, pero kay hindi man kami naman dyan nagamadali, o kung kailan lang siya darating dyan, tapos na hindi pa man ready yung aming 1 million na allowance na pauwi ng Pilipinas, kailangan namin magdala ng isang tabungos na cash. Ay, charot. Sa bahay pa lang kami, tita, na briefing na namin yan si Asher na hindi pwede mag-peace na mag-picture at saka magpa-cute-cute ang mga waki-waki. Bawal yan. Kasi ang pag-picture namin na pinuntahan ngayon para ito sa passport, very important. Kasi sabi namin, hulihin ka ng pulis pag nag-smile ka. So, dapat hindi ka mag-smile. Don't show your teeth o bawal. Tapos, bawal ka mag-smile ang mata mo. Dapat tutok ka lang na nakaseryoso ka. So, nauna ngayon si daddy kasi mas mabilis kung si daddy ang mauna para makita ng mga bata kung anong gagawin nila. Tapos, ang sunod is si ate. So, inayos ko muna ang buhok ni Asher. Kasi nanggaling kami sa bahay, ayos na ayos naman yan. Ewan ko, parang may butiki at may bulati ito sa puwit Inday Ashley. Tita, may tumbling-tumbling siya mga ginagawa pa. So pag malapit na kami magpicture, ang mukha niya parang ginamos na. So kailangan kayo ayusin ng konti para naman medyo gwapa siya. Kaya first na ito na passport. Oh, maganda ganinong si ate sa passport niya. So ngayon, si ate na yung nakasalang sa Inday Ashley ng susunod, tita. Also since nga nag-practice na kami muna sa bahay, so of course kay first time niya, palpak pa rin. So ilang take talagang nangyari, tita. Nagtingin-tingin, nag-stay kami dito ng mga ilang minuto talaga. Kasi ilang picture din ang nangyari. Akala namin natapos na, tapos mamaya-maya pinatawag na naman siya. Ay, nakatatlong take talaga kami. Saan hanggang nagaruluha na yung kanyang mga mata. Kasi ginabantayan namin na hindi siya mag-blink-blink ba before mag-splash ang camera ni Tito. Pero kay mag-blink talaga ang mata niya. So may nakapikit siya, may nakatakbo ang bunganga niya. Hindi talaga maintindihan. Pag sa mga bata, walang renewal ang expired na passport nila. So, another application for a new passport yan. So, yan yung nangyari ngayon kay ate. So, dalawa sila mismo ang kukunan ng bagong passport. Pagkatapos niyan, kailangan mo ng isang guarantor, tita, na patunay na hindi kayo mga alien, hindi kayo mga robot, mga citizen kayo dito ng Australia. Pagkatapos yan, pirma-pirma and then impas na i-lodge mo na yan siya. Magantay ka na ng tamang oras na mga resulta ng mga pinirmahan mo dyan. I'm still a Filipino passport, ante. So, before ako umalis ng Melbourne, nag-renew na ako. Mindset ba? O kasi alam ko yan, medyo mahirap mag-apply ng passport dito sa Australia. Nagpunta na ako sa embassy before ako napunta dito sa Port Lincoln. Ano ba? Mindset ba? So, anytime tana, pwede ako umuwi ng Pilipinas, pero hindi ko yan gagawin na hindi ko kasama ang 2 anak at saka yung asawa ko. Kaya actually talaga, ang gina-excited nila na makita is yung 3, hindi naman talaga ako. Mga walang hiya talaga yan sila. Akala nila bigyan ko ng bigas.